Hindi naman makapaniwala ang anak ni Elder Song sa kanyang mga narinig dahil hindi pala talaga nagbibiro ang kasama nila sa mga sinasabi nito kanina. Makalipas lamang ang ilang sandali at tinanong na ng ating bida si Zhang kung natuwa ba siya sa kanyang mga nakita at kung paano umunlad ang kanilang bansa. Ngumiti naman ito at sinabi na dati ay hindi pa siya naniniwala sa mga sinasabi ni Lee pero hindi daw pala talaga ito nagsinungaling sa kanya. Kaya, sinabi nito sa Time Merchant na handa na daw siyang tuparin ang kanilang usapan 100 years ago. Makikita natin na dumiretso na agad ang dalawa sa opisina ng ating bida at doon ito tinanong kay Zhang kung kamusta siya nung nakaraang 100 taon. Sinabi naman nito kay Lee na nung araw na naghiwalay sila ay dumiretso agad siya sa bansang X at doon na siya namalagi. Pagdating doon ay nagsimula daw muna siya sa maliliit na business hanggang sa pinadami na niya ito ng pinadami. Natuwa naman doon ang Time Merchant dahil kahit anong mangyari ay kaya daw talaga nitong gumawa ng business kahit nag-umpisa ulit ito sa wala. Dinagdag pa ni Zhang na ang una niyang ginawa ay nagtayo ng isang maliit na hotel at pagkatapos noon at nag-invest daw siya sa real estate. Tinuloy-tuloy lang niya ito at gumawa ng napakadaming business at ngayon daw ay kabilang siya sa halos kalahati ng lahat ng business sa buong bansang X. Habang nakikinig sa mga sinasabi ng matanda ay iniisip ng ating bida na sa loob lang ng 100 taon, nakakuha siya ng yaman na pwedeng ikumpara sa isang maliit na bansa. Dahil doon ay pinuri ulit ni Lee si Mr. Zhang at sinabi na isa daw talaga itong genius na businessman at hindi daw talaga nasayang ang binigay nitong oras sa kanya. Napatingin naman ng seryoso ang ating bida sa matanda dahil bigla na lang nagbago ang itsura nito. Kaya, tinanong niya ito agad kung meron ba siyang problema. Huminga ito ng malalim at sinabi sa kanyang boss na meron daw siyang hindi natupad sa kanyang mga utos. Kinuwento nito na bago mamatay ang kanyang asawa ay bumalik siya sa China para makasama siya ng sandali. Pero, nung nakita niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao doon ay napagpasyahan niya na dalhin sa bansang X ang kanyang anak at ibang mga kasama nito. Pagkatapos noon ay tinuruan daw niya ang mga ito kung paano magpayaman at binigay daw nila ang mga napundar nilang pera sa China para matulungan ito. At syempre, ginawa naman daw niya ang lahat ng ito nang hindi nagpapakilala sa iba. Tinago daw niya sa lahat ng kanyang nakasalamuha ang kanyang totoong identity maliban sa kanyang anak pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ito sinunood ang utos sa kanya ng Time Merchant. Habang nag-iisip ng seryoso si Lee ay nanghingi ulit ng tawad sa kanya si Mr. Zhang dahil sa kanyang pagiging makasarili. Huminga naman ng malalim ang ating bida at inisip na kahit hindi niya gusto ang nangyari ay inasahan pa rin naman niya itong mangyari. Para daw kasi sa isang tao na kasing bait ni Zhang, hindi daw nito maiiwasan ang matiis ang kanyang pamilya at tulungan ang sarili niyang bansa. Sinabi na lang nito na hindi na muna nila kailangang mag-alala dahil wala namang masamang nangyari sa kanilang kasalukuyan dahil sa binago nila sa nakaraan. Pero, bigla naman itong naisip na maaaring yun talaga ang orihinal na daan ng history kaya wala masyadong nangyayari. Hindi pa rin masyadong sigurado ang Time Merchant sa mga nangyayari kaya sinabi nito na kailangan pa talaga niyang pag-aralan ang bago niyang kapangyarihan. Naisip naman bigla nito kung ano kaya ang sasabihin ng mga kaibigan nila sa gobyerno pag nalaman nila na dumating sa kanilang bansa ang isang napakalaking pangalan at sinubukan nitong pumunta sa Eternal Club. Natigil naman na sa pag-iisip si Lee at sinabi sa matanda na dahil nandoon siya ng ligtas sa oras na yun ay wala naman masyadong naging epekto ang kanyang ginawa sa kanilang history. Pero, hinding-hindi na daw ito pwedeng maulit pa kahit kailan. Kailangan daw nitong maintindihan na ang konsepto ng oras ay paiba-iba. Kailangan daw niyang sundin ang lahat ng utos ng Time Merchant dahil pag meron siyang ginawang mali ay pwede daw siyang burahin na lang sa mundong iyon ng oras. Dahil tapos na ang usapan ng dalawa ay lumipat na muna ang ating storya sa labas ng opisina ni Lee at maririnig doon na tinatanong ng anak ni Elder Song kung ano na ang kanilang gagawin. Sinabi naman ng matanda na kung ang Mr. Zhang na yun ay ang sikat na Zhang Sai, aabot na ang edad nito ng mahigit 160. Dinagdag pa nito na kung totoo nga yun, hindi na nila magagamit si Zhang para sa kanilang kapakanan dahil matagal na palang magkakilala ang dalawang yun. Bigla naman silang natigil dahil narinig nila na bumukas ang pinto ng ating bida at lumabas na doon ang dalawa.
Lumapit agad sa kanila ang time merchant nagpasalamat kay Elder Song dahil dinala daw niya doon si Mr. Zhang. Agad naman itong tumayo at sinabi na wala yun at nanghingi na rin ng tawad dahil pumunta daw sila doon ng walang paalam. Sinabi naman nito na ayos lang yun at kung ayos lang daw sa kanya, ipapaubaya na muna nito sa kanya si Mr. Zhang kahit ngayon araw lang. Ang number daw nito sa kanilang club ay 118 pero dahil 100 taon siyang nawala sa China ay kailangan nito ng tutulong sa kanya sa ngayon. Hindi naman tumanggi doon ang matanda kaya nilapitan niya agad si Mr. Zhang at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil itutulong nito sa kanya ang lahat. Inisip naman ni Lee na ayos talaga ang kanyang ginagawa na pagsama-samahin ang magagaling na tao para magtulungan ang mga ito. Dahil doon ay wala na siya masyadong gagawin kundi ang abangan na lang kung ano ang kanilang magagawa at kunin ang benefits ng mga ito. Sa mansyon naman ng Rong family, makikita natin na tinitignan ng elder nito ang cellphone niya na galing sa Eternal Club. Nakita kasi niya na nag-text dito si Mr. Zhang gamit ang kanyang account na number 118 at sinabi niya na sa wakas ay pinabalik na din siya ng time merchant sa China matapos ang napakatagal na panahon. Alam naman natin na si Robert ang nag-text gamit ang ibang account at makikita natin na kinakausap nila si Zhang para mukha talaga itong totoo. Tinignan naman ito ng kanyang pamangkin at sinabi kay Elder Rong na parang matagal na talaga silang magkakakilala. Hindi naman na ito masyadong inintindi ng matanda kaya binigay na muna nito ang kanyang cellphone sa lalaki at sinabi na abangan lang nito kung merong importanteng mangyayari doon. Nung binasa ito ng dalawang pamangkin ni Mr. Rong ay sinabi nila na ayon doon, hindi sila pwedeng bumalik sa kanilang bansa hanggat hindi ito sinasabi ng time merchant. Napansin din daw nito na kaya normal pa lang na mga misyon ang ginagawa ng kanilang pamilya para sa club ay binibigay siguro ni Mr. Lee ang mga importanteng misyon sa mga matatagal na talaga nilang members. Inisip naman ng isa dito kung saang panahon kaya galing ang bago nilang member at kung ilang taon na talaga ito. Lumipat naman muna ang ating storya sa hallway ng kanilang bahay dahil merong dalawang babae doon na nag-uusap tungkol sa gusto nilang hanapin. Sinabi ng apo ni Elder Rong sa kanyang kasama na hindi niya kailangang mag-alala dahil madaming kilala ang kanyang lolo at sigurado daw siya na matutulungan sila nito. Nagpasalamat naman dito ang kanyang kasama at sinabi na sana nga ay makita na nila ang tao na yun. Pagdating sa opisina ng matanda ay binati agad ng guard ang babae at sinabi na kung gusto nitong kausapin ang kanyang lolo ay sasabihin na muna niya ito sa kanya. Pero, hindi naman ito pinansin ng babae at diretso lang pumasok sa loob. Nagulat naman ang lahat ng nandoon nung bigla na lang pumasok si Wen Wei sa loob at binati agad ang kanyang lolo. Makikita naman natin na hindi natuwa doon ang kanyang tatay at sinabi na magpakita naman siya ng respeto sa mga elders sa kanyang harapan. Sinabi naman agad ni Mr. Rong na ayos lang yun at tinanong sa kanyang mahal na apo kung ano ang kailangan nito sa kanya. Nilapit naman nito ang kanyang kababata sa kanyang tabi at sinabi na kinakailangan daw kasi nito ng kanyang tulong. Nung nakita ito ng matanda ay nakilala agad niya ang babae at sinabi na kung hindi siya nagkakamali ay ito ay ang apo ng kaibigan niyang si Kong. Pinuri naman nito ang babae at sinabi na dalaga na daw talaga ito at tinanong kung ano ang maitutulong sa kanya ng kanyang lolo Rong. Nilabas nito ang kanyang bag at meron kinuha sa loob at sinabi na kailangan muna niya itong tignan. Nung inabot nito sa kanya ang isang litrato sinabi ng babae na nakita niya ang larawang yun sa koleksyon ng kaninang lola. Nagulat ito dahil sinabi sa kanya ni Wen Wei na nakita na daw niya ang lalaking yun pero imposible naman ito dahil matagal na ang picture na yun. Hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang nakikita kaya tinanong nito kung kailan daw kinuha ang litratong yun. Sinabi sa kanya ng babae na ayon sa nakasulat sa pinagkuhanan niya noon ay galing daw ito sa taong 1926. Inisip ng matanda na alam naman talaga niya na galing pa sa ibang panahon si Mr. Lee pero yun daw ang unang beses na nakakita siya ng katibayan. Ibang klase daw talaga ang kanilang boss dahil kahit na 100 taon na ang litratong iyon ay ganang-ganon pa rin daw ang kanyang itsura. Nung binaliktad nito ang picture ay nakita niya doon ang letter ni Haemon na umaasang magkikita pa rin sila ng ating bida balang araw. Yumuko na lang ang matanda at inisip na hindi na daw siguro sila nagkaroon pa ng pagkakataong magkita ni Mr. Lee kaya hinahanap siya ngayon ng kanyang apo.
Inisip nito kung alam kaya ni Miss Hay ang totoong pagkataon ng ating bida at kung ano talaga ang kanilang relasyon. Nagtaka naman ang dalawang babae doon dahil hinihintay pa rin nila ang sagot ng elder pero nag-iisip lang ito doon ng tahimik. Nag-iba naman bigla ang ihip ng hangin doon dahil meron dumating sa loob at makikita natin na binulungan nito ang isa sa mga pamangkin ni Elder Rong. Nung narinig na nito ang lahat ay sinabi na agad nito sa kanyang uncle na nakita na nila ang identity ng taong pinapahanap nila nung isang araw at ang Song family daw ang nagdala sa kanya dito. Nakita nila ang lahat ng naging galaw nito at galing pa daw ang lalaking yun sa bansang X. Hindi naman makapaniwala ang matanda nung sinabi sa kanya ng kanyang pamangkin na ang pangalan daw nito ay Zhang Sai at siya ang pinuno ng sikat na Zhang family. Inisip niya na tama nga ang kanyang mga hinala pero dahil meron itong koneksyon sa time merchant ay hahayaan na lang niya ito. Sayang nga lang daw dahil naunahan sila ng Song family sa pagpapakilala nito sa kanilang boss. Pero, meron naman agad itong naisip kaya tinawag nito si Yelena. Nakangiti nitong tinanong kung magaling pa rin ba sa stock market ang kanyang lolo na nasa bansang M. Lumipat naman na muna ang ating storya sa isang building at makikita natin sa loob nito na meron babae na naglalakad papunta sa isang kwarto. Pagpasok niya doon ay tinawag agad nito ang kanyang team leader na nakatayo malapit sa bintana. Seryoso nitong sinabi sa kanya na meron silang bagong impormasyon tungkol kay Zero. Ngumiti naman sa kanya si Fan Yung Siyang at tinanong kung ano na naman daw ang ginawa ng hindi nila maipaliwanag na kaibigan. Sinabi sa kanya ng babae na wala naman itong ginawa pero narinig nila ang kanyang pangalan dahil merong gustong humanap sa kanya. Inabot nito ang tablet na kanyang hawak sa team leader at sinabi na hindi kasi normal na tao ang pumunta sa kanilang bansa para hanapin si Zero. Habang tinitignan ang file ay sinabi ni Fan na isa itong napakalaking business tycoon na galing pa sa bansang X. Alam nila na sobrang sikat ang pamilyang Zhang sa buong mundo kaya nagtataka ang mga ito kung ano ang kailangan nila kay Zero. Sinabi naman ng babae na hindi pa rin nila alam ang rason pero ang pinagtataka nila ay pumunta sa China si Mr. Zhang nang hindi ito pinapaalam kahit kanino. Na-curious naman doon ng team leader dahil bakit kaya niya sinikreto ang kanyang lakad papunta doon. Sa pagkakaalam daw nila, maliit lang ang bansang X pero nangunguna ito sa buong mundo pagdating sa kayamanan at business at ayon sa balita ay merong kinalaman doon ang Zhang family. Alam din daw nila na lagi daw itong tumutulong sa China simula pa lang nung unang panahon nung mahina pa at mahirap ang kanilang bansa. Bigla namang tinanong ng lalaki kung sigurado ba sila na ang pumunta sa kanilang bansa ay ang pinuno ng Zhang family. Pinaliwanag naman sa kanya ng babae na hindi talaga ito umaalis ng kanilang bansa kahit na ano ang mangyari pero sigurado daw siya na yun nga ang kanilang boss. Nung tinignan ulit ni Fan ang itsura nito ay bigla na lang itong ngumiti at sinabi na parang pamilyar ang itsura ng matandang yun. Nag-isip naman sandali ang team leader at sinabi sa kanyang kausap na ang lalaking yun ay merong yaman na katumbas ng isang maliit na bansa. Ngumiti ito at dinagdag na dahil ang pinuntahan nito sa China ay si Zero ay malamang ay magkakilala na ang dalawang ito. Kung iisipin daw nilang mabuti ay meron sigurong koneksyon ang dalawang yun sa isa't isa. Alam daw nito na medyo malabo ang kanyang sasabihin pero meron daw posibilidad na ang pinuno ng Zhang family na pumunta sa China ay ang Zhang Sai na nagmula pa sa unang pinuno ng Zhang family. Hindi naman alam ng babae kung seryoso ba talaga ang kanyang team leader sa kanyang mga sinabi kaya hindi ito nakapagsalita agad. Nung natauhan na ang babae ay sinabi nito agad na namatay ang kanyang tinutukoy nung taong 1926 pa. Ayon din daw sa imbestigasyon nila kay Zero ay hindi ito lalagpas sa edad na 30 kaya parang hindi daw posible ang kanyang sinasabi. Sinabi naman sa kanya ni Fan na paano daw kung kaya pala ni Zero na pumunta sa past at future at isa palang itong halimaw na hindi namamatay. Pero, buti na lang daw talaga ay wala itong masamang balak sa kanilang mundo kaya kahit papaano ay ligtas pa rin naman sila sa panganib. Dahil hindi na alam ng babae kung ano ang gagawin ay tinanong nito ang kanyang team leader kung ano na ang susunod nilang plano. Nag-isip naman ito sandali at pagkatapos noon ay sinabi nito na kailangan muna nilang magsagawa ng meeting para mapagplanuhan nila ito ng mabuti. Bumalik naman na ulit ang ating storya sa ating bida at makikita natin na naghihintay lang ito sa kanyang opisina habang nakatingin sa labas.
Makalipas lang ang ilang sandali ay pumasok na din doon si Wei Wen at sinabi kay Lee na handa na ang kanilang hinihintay. Pinakita dito ang isang laptop at nakasulat dito na initiating na ang Microscopic World Number 1. Bago ito tuluyang mag-umpisa, lumipat muna sandali ang ating storya 3 hours ago at makikita natin na nag-uusap-usap doon sina Lee, Wei Wen, at Mr. Zhang. Sinasabi na ng ating bida sa matanda ang susunod niyang misyon pagbalik niya sa bansang X, kailangan daw niyang gumawa ng base doon para sa Eternal Club at pag nagawa na niya yun ay unti-unti at pasikreto siyang magpapadala doon ng mga tao para magtrabaho. Pagkatapos noon ay ang kailangan naman niyang gawin ay siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga ipapadala at itago sila sa mga mata ng publiko. Hindi naman na nagreklamo doon si Mr. Zhang at nakangiti na lang sinabing makakaasa siya doon. Hindi alam ni Wei Wen kung gusto nito ang ginawa ng kanilang boss dahil katatapos lang daw ng deal nila ni King Marcus X na gumawa din ng underground base sa ilalim ng kanyang city. Inisip nitong mabuti kung kakayanin ba talaga nila yun at kung meron ba silang mga tao para patakbuhin ito ng maayos. Nakangiti namang tinawag ni Lee ang kanyang consultant at sinabi na alam nito ang kanyang iniisip. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan niya laging tandaan na hindi sila normal na organisasyon. Ang mga plano nila ay aabot daw ng libu-libong taon sa future kaya kesa mag-alala sila kung kukulangin ba sila sa tao, ang kailangan talaga nilang isipin ay kung saan ilalagay ang lahat ng kanilang makukuha miyembro. Hindi daw sila mawawala ng mga talentadong tao dahil sobrang dami daw nito sa buong history ng mundo. Naintindihan naman agad ni Wei Wen ang sinasabi sa kanya ng kanyang boss na hindi sila mawawalan dahil pwede naman siyang pumunta sa nakaraan para maghanap ng magagaling na tao at mas okay pa nga daw yun dahil pagbalik nila sa kasalukuyan ay lalo pa itong gagaling kagaya ng nangyari kay Mr. Zhang. Habang binibigay na ni Lee ang reward ng matanda ay iniisip ng babae na hindi na daw talaga nito dapat minamaliit ang kakayanan ng time merchant. Kung sinabi nito na kakayanin nila ang isang pagsubok ay hindi na ito magdadalawang isip at sasang-ayon na lang sa kanya. Pagkatapos noon ay inisip naman agad ng ating bida na hindi nila magagawa ang lahat ng iyon kung hindi niya malalaman kung paano kontrolin ng tama ang paglabas-pasok ng River of Time. Kaya, dumiretso agad ito sa kanyang training room at nilabas ang kanyang mahiwagang orasan. Bago umpisahan, inisip nito na hanggang 19th century pa lang ang kaya niyang puntahan sa nakaraan. Pero, alam naman daw ng lahat na doon nagsimulang umusbong ang siyensya kaya sobrang daming tao doon ang matatalino at talentado. Hindi daw sila mauubusan doon ang pwede nilang makuha sa Eternal Club dahil nakasulat ito lahat sa mga history books. Pagkatapos nitong mag-isip ay sinabi niya na meron siyang naramdaman nung pumasok siya ng pangalawang beses sa River of Time. Kahit hindi pa niya ito ginagawa ay alam daw niya na lalong lumakas ang pagbilis at pagbagal niya ng oras sa kanyang paligid. Para masigurado ito ay tinaas nito ang kanyang kamay at sinabi na pabibilisan niya ng 10,000 times ang kanyang sarili. Habang nakangiti ay sinasabi nito sa kanyang sarili na damang-dama niya ang kakaibang kapangyarihan. Pero, nagulat ito dahil makalipas lamang ang ilang segundo ay nakita niya na nabawasan agad ng malaki ang kanyang oras. Tinihil niya agad ito at sinabi na hindi siya makapaniwala na 500 years agad ang nabawas sa kanya kahit ilang segundo pa lang niya itong ginagamit. Kaya, kailangan niyang isipin ng mabuti kung kailan niya ito kailangan dahil hindi daw niya ito pwedeng gamitin ng basta-basta.